Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome po kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan po natin ngayon ang mga messages ninyo for September 30. Gemini, Badger, bring your life into balance. Ayan, so napakahalagang reminder ito para sa inyo, Gemini, na ibalik ninyo ang balanse sa buhay ninyo, ibalik ninyo ang balanse sa sarili ninyo. Nang sa gayon, kahit madami kayong ginagawa, kahit madami kayong inaasikaso lagi, if you are still in the center, mapagbibigyan nyo pa rin ng panahon ang lahat ng areas ng buhay ninyo na sa gayon wala kayong nanineglect, diba? Kahit na yung pag-aalaga ninyo sa sarili ninyo, mabibigyan nyo pa rin yan ng oras, maaasikaso din ninyo yung pangangalaga sa inyong pangangatawan, sa inyong overall well-being. Okay? Kasi kaya may reminder kayong ganito dahil maaring may imbalances na kayo. No? May mga nangyayaring ganun na, may mga bagay na hindi na ninyo napagtutuunan ng pansin, may mga bagay na kayo or areas ng buhay ninyo na nanineglect na kayo. Kaya this is a reminder for you. No? Maaring hindi nyo na talaga nga rin nabibigyan ng oras ang sarili ninyo. Hindi na kayo nakakapag-unwind. Maaring hindi nyo na naaalagaan ang sarili ninyo. Hindi nyo na aasikaso ang well-being ninyo. Ang katawan ninyo, ang overall health ninyo, no? So, prepare for change dahil may mga pagbabagong parating sa buhay ninyo. Maaring ito ay realization din ninyo, no? Na baguhin ang routine ninyo, baguhin ang time management ninyo, maaring ganon. Or, this could also be a change in your environment, no? Maaring wala kayong control sa change din na ito. So, kaya, ang magagawa nyo na lang ngayon, mayroon kayong heads up na change is coming. So, you can get ready for that, no? Na maging adjustable kayo, maging flexible kayo, maging adaptable din kayo sa mga pagbabagong magaganap. Kasi maaring yung mga pagbabagong ito, let's say for example, kung hindi yan personal transformation, maaring mayroong pagbabago yan sa, let's say for example, sa trabaho, sa opisina. Diba? Maaring pagbabago yan sa negosyo ninyo. Maaring merong adjustment na mangyayari dyan, lalo na kung meron kayong mga kasosyo, yung mga ganun ba, no? So, prepare for pagbabago, okay? So, what else? We have Elephant, open yourself to true abundance. Wow! Wow, wow, wow! Gemini, napakaganda, no? Merong abundance dito na parating. Maaaring this is abundance of everything. Gemini, this is not only abundance of kaperahan, but this could be abundance of the universe. So, maaring lahat ito, no? Anything and everything, no? That is gonna come to you in abundance. Kaya, buksan ninyo ang sarili ninyo for that abundance of the universe, no? Kaya siguro kayo babalik sa inyo ang balanse sa sarili ninyo nang sa gayon, mawala yung mga negativity, mawala yung mga hindi ninyo magandang nararamdaman sa katawan, so that you will be feeling joy, no? At instead na medyo hirap ang pakiramdam ninyo, pagod kayo, instead na low vibration kayo, diba? Kailangan matanggal ang lahat, mabalanse ninyong muli ang lahat ng sa gayon, your vibration will be up, and with that, pag mataas ang vibration natin, mas malakas ang spiritual power natin to manifest whatever we want to manifest in life, no? Pag mataas ang vibration natin, nag-open tayo ng parang gates din ng abundance sa buhay natin. Kaya, napakahalaga din, na ibalanse muna natin ang sarili natin, Gemini. Tanggalin na natin lahat ng mga negative thoughts, negative feelings, emotions, lahat ng mga ganyan na nagsiserve as barrier between us and abundance, no? Dahil
parang may parating sa inyo talaga, no? The abundance of the universe is coming towards you. Kaya iniimbitahan kayo dito na buksan ninyo ang sarili ninyo sa totoong abundance. And this is not just abundance in money, but this is abundance of the universe na maaring dumating sa inyo. So what else, Gemini? We have owl. Listen to the messages of the angels. It's because may mga gabay na pinapadala sa inyo dito, no? Maaring yung guidance na yan is guidance for you para makapunta kayo doon sa kung ano man ang dapat ninyong puntahan, or ma-prepare ninyo ang sarili ninyo sa mga pagbabagong parating, no? These messages could also lead you, no, to the place where you need to be at this time. You know, yung mga ganon. Kaya napakahalaga na pakinggan ninyo ang iyong intuition, no? Because that is where the messages of the spirit team doon pumapasok yan. Kaya yung mga angels ninyo na nagsisend ng mga messages sa inyo, you know, pay attention to those messages. Listen to those messages dahil yan ang divine guidance na maaaring hinihingi ninyo at this time, makatulong sa inyong sitwasyon, or maybe, you know, sadya lang talagang lagi kang pinapadalhan ng mga intuitive messages ng iyong mga angels and the rest of your spirit team ng Panginoon, ano, in order to guide you all the time talaga sa lahat ng ganap sa buhay ninyo. Okay, Gemini? We have hyena, dare to be different. And dare to be different. Gemini, lahat naman tayo iba sa bawat isa. Lahat tayo is unique, no? Sa bawat isa. Kaya, huwag kayong magdalawang isip na i-express ang sarili ninyo. Huwag kayong magdalawang isip na ipakita ang totoong kayo, no? Oo, iba ka. Iba ka kisa sa akin, iba ako kisa sa iyo, iba tayo, no? Sa iba din na tao. Kaya, be proud of yourself. Be proud of who you are, of what you are, and what you are capable of doing. That is something to be proud about instead. So, Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga mensahe ninyo for September 30. Paunang mensahe ni Libra ay Parrot. Listen intently to understand. Ayan, so napakahalagang reminder din ito sa inyo, Libra, no? Not at all times tayo yung magsasalita, diba? Kaya sa panahon na tayo naman ang makikinig, dapat makinig tayo ng maigi, no? Listen intently so that maintindihan natin kung ano ang punto, kung ano ang sinasabi ng kausap natin. Lalo-lalo na kung mayroon tayong mga conversations regarding mga important transactions, mga important negotiations, mga ganyan, or mga job interview, you know. Kailangan natin na makinig talaga, Libra, ng all ears tayo nang sa gayon maintindihan natin ang kausap natin at, you know, alam natin kung ano ang isasagot natin. Because otherwise, kung hindi tayo nakikinig, how are we going to answer the question correctly, or kung ano yung sinasabi ng tao, paano natin masasagot ng tama kung hindi tayo nakikinig, 'di ba? Kaya yan ang mensahe para sa inyo ng Parrot. So we also have Guinea Pig. Do your part to illuminate the universe. Ayan. So parang may ano kayo dito ngayon, Libra, may mission, no? And that is to do your part para magsabog ng liwanag sa mundo, no? Para magsabog ng peace, magsabog tayo ng light, no, sa universe. So maybe yung iba sa inyo is a light worker, no? Libra, yan ang napipick up dito. Maring you're a light worker,
Maaring this is a calling for you as well, for some of you, to share your light with the world the way you can, no? In your own little way, yung mga ganon. So, parang ngayon na, no? Parang ngayon na yung pagkakataon na magawa ninyo yan. Maaring ang iba sa inyo, you know, you are thinking about helping other people, serving the world, you know, be generous with what you have, yung light ninyo, yung energy ninyo, yung pagtulong ninyo, you know, parang may mga ganong ganap sa inyo na gusto ninyong maging ganyan, gusto ninyong makatulong sa iba in your own little way, diba? Maaring ito na yun, no? Ito na yung pagkakataon ninyo na gawin nyo na yan, gawin nyo na yung mga plans ninyo along those lines, no, na mga sinabi ko, because now is the time na gawin nyo na yung parte ninyo para magliwanag ang mundo, para mabalot ng pag-ibig, ng pagmamahala, ng liwanag ang mundo natin, no? Libra, we have snake, live according to your divine essence. Ayan. This is your life purpose, no? This is your life purpose. So it feels like, Libra, no, na this is already calling for you to step into your purpose, to step into your mission, no? Maaring ang iba sa inyo, alam nyo na kung ano ang mission ninyo sa buhay around this time. Maaring ang iba sa inyo have realized already what is your purpose in life, no? Kaya dito, parang ini-encourage na kayo na live according to your divine essence na. Kung ano yung ano ninyo, kung ano yung bulong ng puso ninyo, kung ano yung panawagan sa inyo, kung ano ang calling sa inyo, go for it, Libra, no? Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa, because maybe talaga, no? The world needs you right now, no? The world needs your love, your light, no? At kung ano pa ang magagandang bagay na maiko-contribute ninyo sa mundo, no? So, parang ang laki ng mission ninyo sa ngayon, Libra, no? Maybe you're already realizing that, yan ang napipick up. Cooperate for the highest good of the community. Yan, cooperate for the highest good of the community. Parang ang dami ninyong mission sa ngayon, ano? Ang mission ninyo sa ngayon is for the good of all, Libra. No, maari talaga na this is your purpose in life, Libra. Parang malaki ang mission ninyo sa buhay. Maaring yan ay mission ninyo for life, or maaring yan ay mission ninyo sa ngayon, no? At hindi kayo dito nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa kasi meron cooperation, meron ditong pagtulong sa ibang tao, maari ditong you will find like-minded people ngayon, Libra, and you'll be able to work together, you know, para makatulong sa ibang tao, para magawa na ninyo kung ano ang mission ninyo, kung ano yung purpose ninyo, no? You are not alone dyan sa mission nyo na yan. There are so many people that you will be working together, and maybe around this time, you know, you will be led to those like-minded people, then nang sa gayon is you can work together talaga, no? At magawa na ninyo ang mission ninyo sa buhay. So what else? We have butterfly. Be ready to transform with wisdom. Ayan, there are so many changes na mangyayari dito. Maaaring that is going to start within yourself, Libra. Yan akin napipick up dito. There is going to be personal transformation happening sa buhay ninyo around this time, Libra. And maaaring yan ay magsisimula doon sa pag-embrace nyo na, no? Magsisimula na kayo, unti-unti nyo nang yayakapin kung ano man ang purpose ninyo. It feels like to me that kung ano man ang mga susunod din yung gagawin ngayon, kung ano man ang mga susunod din yung mga plano siguro na endeavor na sisimulan, it feels like to me that that is going to be in alignment already with your purpose. So, good luck to that, Libra, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it, and God bless you all. Tingnan po natin ang messages ninyo for September 30. Aquarius, first card ninyo is the Owl. Ayan, listen
to the messages of the angels. Aquarius, you are so blessed. You are so blessed talaga. May mga gabay na pinapadala sa inyo ang mga angels ninyo. Your guardian angels are guiding you right now, no? Maaring naghihingi kayo ng tulong sa kanila, maaring nagdadasal talaga kayo, nagabayan kayo on a certain endeavor dito, or mga planning ninyo, or kung ano pa man, ano, na binabalak ninyong gawin, no? Maaring you are praying for their guidance, kaya pinapadalhan na kayo ngayon ng mga intuitive messages, no? Aquarius, kaya ngayon, no, heads up na to, napakinggan nyo, i-access nyo na ang mga messages na yan because they are already heard your prayer, no? Pinapadalhan na kayo ngayon ng mga mensahe. Okay? So, what else? You know what? Yung mga mensahe na to also can come through your intuition, or maybe that is through signs, symbols, and synchronicities din. Kaya be on the lookout for those as well. Na kung makakita kayo ng mga symbols, ng mga signs na yan, or synchronicities, make sure na i-decode ninyo yan because that is the messages from your angels. Okay? So, Aquarius, we have hyena. Dare to be different, no? Dare to be different. Maging proud ka sa kung ano ka dahil naiiba ka, no? We are all unique. Aquarius, lahat tayo, meron tayong daladalang uniqueness within us. Kaya wag kayong mahiya, no? Na kung iba kayo sa ibang tao, wag kayong mahiyang ipakita kung sino kayo, kung ano ang meron kayo, no? Don't be shy, don't hide the real you, dahil maaring nakikompare ninyo ang sarili ninyo sa iba, sa mga kasama ninyo, sa mga kapatid ninyo, sa mga tao around you na there is something different in you. Wag ninyong ikahiya yan because every one of us has something different in us. Kaya nga, we are all unique. Diba? We are all unique, Aquarius. Lahat tayo, meron tayong kaibahan sa ibang tao. Kaya, wag kang mahiya, wag mong itago yan na uniqueness ninyo, and instead be proud of who you are, of what you are, and what you are capable of doing. Okay? What else? We have Badger, bring your life into balance. Aquarius, maaaring ang iba sa inyo dito may mga imbalances, no? Na nararanasan recently. Maaaring may mga bagay or areas in your life na nanineglect na ninyo because of that imbalance, no? Because of hindi na kayo makapag-concentrate, hindi na ninyo nabibigyan ng oras lahat ng areas ng buhay ninyo, kaya may mga na-overlook na kayo, no? And with that, nakaka-stress yun, no? When you are starting to feeling stressed out, yun na yun, signal na yun na there is imbalance na, hindi na kayo nakakapag-concentrate, hindi na kayo nakakapag-focus sa mga gagawin ninyo, aligagana kayo, yung mga ganon. Heads up na yan, no? Aquarius, and this time, your heads up is through this reading, no? Through these cards, na iniimbitahan kayo dito. Ibalik nyo na ang balanse, no? Ibalik nyo na ang balanse sa sarili ninyo. Nang sa gayon, you can get back to the center, you can get back to focusing on the things that you need to focus on, yung mga ganon. And also, alagaan ninyo ang inyong sarili. Okay, Aquarius, you may need to re-evaluate yung mga nangyayari sa buhay ninyo so that ma-address ninyo ng maayos. Kasi maaaring pati yung pag-aalaga ninyo sa inyong sarili, wala na kayong oras, maaaring kailangan ninyong baguhin ang schedule ninyo, priorities ninyo, or yung time management ninyo, no? Yung ganon. So what else? We have Lady Bird, accept happiness and good fortune. Yay! Yay, yay, yay. So, happiness and good fortune are coming your way, Aquarius. Kaya napakahalagang ibalik mo na yung balance sa sarili ninyo. Nang sa gayon, your vibration will be high, no? Will be up. Kasi, 'di ba, pag mababa ang vibration natin, nako,
Parang maraming ibig sabihin. It's either malungkot ka, pagod ka, yung mga ganon, ano? Pag low vibe tayo. At kung low vibe tayo, parang sabotage yan sa atin, ano? Nagiging barrier yan. Yung mga nararamdaman nating low vibe, that can serve as a barrier between us and the blessings, between us and our happiness, our success, and all the good and positive things to come into our lives. Kaya napakahalaga, asukasihin nyo na muna ito na maibalik ninyo ang balanse sa sarili ninyo nang sa gayon maging joyful kayo, happy kayo, mataas ang vibration. Because when our vibration is up, when our vibration is high, our spiritual power to manifest beautiful things, blessings, prosperity, abundance into our life is mataas din. Nandyan makapangyarihan tayo. Kaya ngayon na may swerte nandyan sa horizon ninyo, napakahalaga na balansyado na kayo. Napakahalaga na nakakapag concentrate na muli kayo, natanggal na nyo na yung mga negativity sa isip ninyo, sa puso ninyo, sa energy field ninyo. Nang sa gayon, nakapag-declutter kayo so you can get back the balance in your life, no? So, ayan, tanggapin nyo na, open arms na kayo, ha? Natanggapin ang lahat ng magdadala ng happiness and joy sa inyo and yung swerte dahil nandyan sa horizon ninyo ito, Aquarius, no? Swerte, magiging masaya kayo, magiging joyful kayo, okay? We have Donkey, keep your heart open no matter what. Ayan, so feeling ko dito, no, Aquarius, you are always looking at things, people, situations, no, in the eyes of love, no? Ganun kayo, ganun ka-pure ang puso ninyo, no? Lagi lang kayong sa mabuti, sa maganda, doon lang yung focus ninyo. Hindi ninyo pinapansin kung ano ang masama, kung ano ang hindi maganda sa isang bagay, sa isang tao, no? Parang isinasantabi nyo agad yan kung mayroon man kayo nakikita or napapansin na ganun because you are choosing to just see things in the eyes of love, no? Positivity lang lagi ang gusto ninyo, no? Yun ang napipick up dito na you are trying your best to just focus on what is positive, what is good, what is love, what is beautiful, no? So that is really beautiful. Kaya din naman, no, Aquarius, binibless din kayo ng divine universe, no? Binibless din kayo because love is what the world needs, diba? Lalong-lalo na sa mga panahong ganito na we are in trying times, diba, sa mundo. Kaya, yun ang reminder sa inyo. Keep your heart open no matter what. Huwag kayong magsasara ng pinto, huwag kayong magsasara ng puso ninyo, even if may mga taong hindi magandang ginagawa sa atin, even if may mga challenges tayo sa buhay, even if may mga problemang dumadating sa buhay natin. No? So, Aquarius, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.